Batay sa resolusyon ng senador, hiling niyang ilagay sa house arrest si FPRRD sa Embahada ng Pilipinas sa the Netherlands habang naghihintay ito ng paglilitis. Dahilan niya ito sa humihinang kalagayan ng kalusugan ng dating Pangulo, kaya mas dapat niyang gugulin ang natitira niyang mga taon sa piling ng kanyang mga pamilya at malalapit na kaibigan. Noong 2016, si Senator Alan Peter Cayetano ang naging running mate ni former President Duterte sa pagtakbo sa national elections. Di mo ba mga reaksyon? Maganda yon, maganda yon. Dapat ganyan, umaaksyon, hindi puro dada ng dada. Dada ng dada, house arrest na lang yan. Palayain na yan, house arrest. Tagal naman yan, oh. Tilda, yes, dapat makauwi. So tatloy po yan, di ba, yung conditional release niya. Kung makukuha naman, no problem. Kaya lang nga, marami nang nag-object. Tapos, medyo nakikita ko kasi yung politika ng human rights sa Europe. I'm not saying mapolitika ang human rights. I'm saying iba ang takbo doon. And parang napakalaking price para sa kanila sa ICC na para bitawan ang kaso na to, even if marami sa atin ay tingin wala silang jurisdiction. Alright, reaction. TPPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayon mga kareaksyon. Mantagin po ninyo, si Kuya Alan Peter Cayetano nagayon po siya ng resolusyon para umuwi na, iuwi, i-repatriate at i-house arrest na lang ang ating Pangulong Duterte. Yan po ang re-reaksyonan natin ngayon mga kareaksyon. Pero bago po natin pakinggan ang sinabi po dito ni Atty. Sal Panelo at ni Senator Alan Peter Cayetano, tingnan po muna natin ang picture na ito mga kareaksyon. Ayan o. Hindi yan, mali yan. Ito po. Ayan po mga kareaksyon. Siguro ito po isang, hindi po ako sure siguro ito po isang AI generated, edited, at hindi ito talaga ang Pangulong Duterte. Pero sa pagkaka-describe o pagkakakwento ni BP Sara Duterte na butot balat na po ang ating Pangulong Duterte, more or less, ito po yung kanyang itsura. Malungkot man, ayaw man natin siyang tignan sa ganitong estado, o ayaw man natin siyang titigan sa ganitong estado ang ating dating Pangulo, pero sa pagkaka-describe po at pagkakakwento ng kanyang mga anak, ganito po ang posibleng itsura ng ating Pangulong Duterte. Ganyan kapayat, ganyan ang itsura niya. Kaya kayong mga nagpadala sa kanya sa dahig, kayong mga nasa likod ng pagpapadala sa dahig, lalong-lalo na yung isa dyan, binigyan pa niya ng dangal, karangalan, dissenting libing ang yung ama. Ganyan ba talaga ang ugali ng mga bangag? Tanong lang po yan mga kareaksyon. Ayan mga kareaksyon, nakakapanlumong tignan kung ito man ang totoong picture o hindi ng Pangulong Duterte mga kareaksyon. Ito po ay hindi nagiging katanggap-tanggap at hindi nagiging maganda para sa atin. Pero kailangan natin tanggapin ang katotohanan na ang ating Pangulong Duterte ay matanda na. 80 anyos na po siya. Hindi na siya yung batang Duterte noong unang panahon. Kaya naman mga kareaksyon, kung sino man ang mga tao na nasa likod ng pagpapadala sa ating Pangulong Duterte doon sa dahig, ay sana nakakatulog po kayo ng mahimbing. At sana hindi mangyari sa inyo itong ginawa ninyo sa ating Pangulong Duterte. Ayan po mga kareaksyon, no? Talagang ang galit ninyo sa mga Duterte dahil lamang sa politika ay hindi talaga tumitigil. Mga kareaksyon, umpisa na po natin ang ating talakayan ngayon. Visayas, Mindanao, and around the world. Jonathan Rua Molina, inunahan mo ako. Productive kasi nag-file ng reso. Actually, we filed 9 bills. Magaganda yung bills, pero syempre ang pipikapin talaga ng media. Yung reso, I'll explain to you guys tomorrow. I'll take time to explain. But I really truly believe in my heart, it's a win-win for the country, for whatever side you are politically. Yung house arrest or embassy arrest, doon naman yun sa
Netherlands, so win din yun para sa korte. Pero syempre yung number one natin is yung health ni President Duterte. Remember, he is innocent until proven guilty. So napaka-importante nung kanyang mental, emotional, and physical well-being. Jenny Bermudez, Nelson Ogalinola, Arca, good evening sa inyo. Mabilis lang po umakyat. Marami kayong bumabati ngayon. John Mark Cayetano, Mary Lee Pogoy, watching from Israel. Shalom sa inyo. Guys, don't forget minsan kasi pag wala na sa news, nakakalimutan natin to pray for the Middle East, for Israel, for peace in the region, understanding, for yung mawalan ng doon ng human suffering talaga kasi volatile talaga yung region. And tandaan nyo po, milyon ang Pilipino sa Middle East. Zabala Flordelis Emmanuel, yan po. Debbie T. Imalay from New York, NY. Explain ko na lang po bukas So guys, di ba ang life is a journey So talagang pagkabata ka, talagang yung activism mo, idealism, hindi dapat mawala yung idealism mo pagtanda mo. Pero kailangan yung wisdom mo naman lumalaki. So it's just that when you're older, you see certain cycles, you see what can be done, what cannot be done. Pero when you're younger kasi, di ba, hindi mo tatanggapin na basta that cannot be done. So may role talaga lahat But yung pinag-uusapan namin ni Brother Jeremiah ngayon, yung, if I'm not mistaken, kay Dr. Miles Monroe ko narinig yon na pag may ipapagawa sa yung Panginoon at hindi mo ginawa, don't steal from this generation. Because if you steal from this generation, you steal from, if you steal something, kung hindi mo gawin yung dapat mong gawin, baka isang generation ang nakawan mo. Ang example dyan si Moses, di ba? What if hindi pumayag na pumunta sa Pharaoh at ipaglaban na ang Israelites ay makaalis ng Egypt? Magpapadala ang Panginoon ng iba. Pero it could have taken 1 day, it could have taken 5 years, it could have taken 500 years. In the meantime, ano nangyari? So I wonder talaga, sa Pilipinas, ilan beses nananakaw yung ating destiny or opportunity, di ba? So, Shireen Banog Mamao, watching from the Kingdom of Saudi Arabia, Jocelyn Balcoba, Filda, yes, dapat makauwi. So, tatloy po yan, di ba? Yung conditional release niya. Kung makukuha naman, no problem. Kaya lang marami nang nag-object, tapos medyo nakikita ko kasi yung politika ng human rights sa Europe. I'm not saying mapolitika ang human rights. I'm saying iba ang takbo doon. And parang napakalaking price para sa kanila sa ICC na para bitawan ang kaso na to even if marami sa atin ay tingin wala silang jurisdiction. Ang problema, 6 to 7 years yung kaso, may edad na siya. At laki ng epekto sa health ng isang tao pag malungkot. Especially pag ganyang age, nung may sakit dad ko, voluntary pa yon na pumunta sa US. Pero yung lungkot niya na malayo sa ibang pamilya, malayo sa bansa niya, malayo sa mga barkada niya, it takes its toll So that's why when we drafted the resolution, pinagpuyatan yan ng ilan staff natin, lawyers natin. So I really thank all of them. Sinabi ko lang pag-pray nila, tamang-tama, hindi sila umuwi. Nung sinabi kong umuwi na sila, I think that was like 9-10 o'clock. Kasi may ka-meeting din ako. So tinapos nila. It came out very well. And it's really a balance. If you have a chance, basahin nyo yung buong resolution. It's really balanced. At alam niyo po, pagka ang dating Pangulo ay na house arrest or na embassy arrest, it won't settle all the issues, but magkakaroon naman tayo ng sense of, how do I put it, security, stability, sense na at least may naayos na one part which is his health and safety, di ba?
Chantal San Jose, good evening. Larry Tabulado, watching from NC. Yan. Fort De Quiros Castillo. Yan. Fort, everyone's welcome here. But alam mo, Fort, ayun no ha, seryoso to na ano, even sa pinakakaaway na kaaway ko, and even nung hindi ako ganun ka-spiritual, wala sa ano ko talaga, sa utak or puso na to wish masama sa kalaban. So even sa mga kapwa kong nagmamahal kay President Duterte, don't wish evil sa kalaban or bad health or ganyan. I mean, na kay Lord yung vengeance eh. Siya naman nakakaalam nung lahat eh. Na kay Lord yung justice. Basta doon tayo sa tama. Of course, yung government actions were all we all should comment, criticize, etc. But yung may physical na mangyari sa ibang tao, magkasakit, etc. Try natin talaga alisin sa ating utak, vocabulary, sa ating puso kasi Tama naman po yun, no? Mantagin ninyo, napakagandang makinig po sa isang taong ganito, no? Kasi yung iba, sinasabi nila, sana ma-overdose na si Bangag. Sana ma-overdose na si Palaka. Sana ganyan si Tamba. Sana ganon, ganyan, puro masasama ang kanilang wish. Yung iba naman Senator Alan Peter Cayetano, hindi nga nila wini-wish na ganyan, ginagawa naman nila. Katulad ng ginawa nila sa Pangulong Duterte, wish pa ba yun? Tinapon nila dun sa dahig. Ang ginagawa nila kay BP Sara Duterte, tingnan nyo, puro mga katarant. Kaya yung iba, hindi nga na sila nagwi-wish. Ginagawa na nila. Di ba, si Abante. Tignan mo ang ginawa ni Abante, kongresista na naman siya. Quadcom. Sabi na Abante, Quadcom. Pero maganda po sinasabi dito ni Senator Alan Peter Cayetano, wag niyo po silang i-wish na sana ma-overdose na si Bangag. Huwag ganoon. Masama yun, Bangag na nga, ma-overdose pa. Yan, di ba yung di ba? Kasi we can't help it, emotional. So magkakasagutan talaga tayo, di ba? So guys, babalik ako sa values, di ba? Values. Lahat tayo binavalue natin relationship sa Panginoon at wala pa akong nakikitang religion na tinuturo na wag tayong magmahalan, di ba? I'm talking about yung at least yung mga religion na na pinipresent sa atin ng mundong ito. Of course, you know what I believe in, di ba? But yun nga ang sinasabi ko na anyone or anything that teaches us na gumawa ng masama, medyo mabigat yon kasi iba pupuntahan nun. Galing kayo sa tanasyon. Dubria Bayo. Galing po kayo sa tanasyon yung magwi-wish ka ng masama. Pangit yun. Huwag po tayo mag-wish ng masama. Kaya kay sa mga animal, dyan sa may kongreso, sa may Malacanang, wag po natin silang i-wish na mamatay na sila, ma-overdose sila, mabuwang na sila. Basta wag po tayo mag-wish ng ganyan. Pero mag-comment po kayo sa comment section kung ano gusto yung mangyari sa kanila. Maybe I can pray, ano sabi niya? For all due respect, sorry. Jonathan, legitimate naman na pagtingin nating guilty ang isang tao, legitimate naman na parang we pray, we feel na sana they face justice at if we think we're guilty, sana matulan, but kasi yung humanitarian side or yung that's why yung pag sinabi sa Bible, etc., di ba, yung unless of course death penalty na guilty na, di ba, then but ang sinasabi ko yung pagka for example sa akin binibisita ko po yung mga nakakulong sa Taguig City Jail, sa Metro Manila Integrated Jail, sa high security sa Camp Bagundiwa. I try once a year, I should do it more. And I don't believe na even if mahatulan guilty doon sa bilibid naman sa Muntinlupa, that they should suffer. So holding someone
accountable sa ginawa and giving them the punishment is different from yung mag-suffer sila in a way that is inhumane, di ba? So kung makikita mo sa jails sa mga first world countries, yung pagkain, yung exercise time, yung entertainment time, mga tibing malalaki, at saka gamot pag may sakit, di ba? So I in the same manner na sinasabi ko, respetuhan. But anyway guys, punta na lang ako dyan sa topic na yan tomorrow pagka nagka-time ko. Hindi, tape din namin ni Kuya Boy, di ba? Kasi nga, dito sa CIA 365, we talk about yung pang everyday natin and value. So baka yun na lang message ko tonight, di ba? Let's always focus on our relationship kay God at relationship natin sa iba. And siguro I'll end dun sa sinabi sa Bible na, sabi sa Bible, kung follower of Christ ka, and I'll address myself to followers of Christ kasi marami tayong kapatid from different religions dito. Sabi na kung ang mamahalin mo lang ay mga mahal mo sa buhay, anong kaibahan natin sa evil people? Eh siguro ayaw naman natin sabihin evil tayo unless evil talaga tayo at gusto natin maging evil. So kasi kahit na yung evil people, tingin nila mabuti sila eh. Diba? So ang point ko po, so that's why minsan nagbiro ako sa isang Christian gathering na sabi ko kung isa ako sa mga public servants na gusto nyo, then I know you're praising God now. Pero kung ako ay isang hindi nyo gusto for whatever reason, then i-praise nyo pa rin si Lord kasi tinuturuan kayo ni Lord ng patience. Tinuturuan kayo ni Lord na ipag-pray ako at pag-pray yung sarili nyo kasi magsasalita ako sa harap ninyo. Di ba? So whatever it is guys, we have to be able to talk to each other about many issues, even the most what we call this sensitive and emotional issues. Kasi kung hindi, we will not be able to build the nation, di ba? Remember, the nation starts with the individual, the family, then small communities, churches, homeowners associations, magkakapitbahay, mga clubs, mga basketball club, yung mga nagzuzumba, ang barangay natin, municipality, province. So, ang daling magsabing national pride, magkaisa. Kaya minsan nga, pag may kalaban, di ba, madaling magkaisa. Pero pag nawala yung kalaban, tayo-tayo nag-aaway kasi nga, yun yung, ano sabi ni Polly Lavares? Your core values define your personality. Yun. So, let's use etong Facebook page ko and etong CIA 365 na mapag-isipan natin yung ating core values. And yun, kung gustong-gusto mo yung isang politician, public servant like si President Duterte, this is a good venue to talk about some issues. Kung ayaw na ayaw mo sa kanya, it's a good venue then na how we can discuss pero we respect each other. Nal, long time no see. Kamusta mga taga-Pateros? Hope to see you guys more often. Anthony ko, wala ka bang pakialam dun sa pinapatay ni Digong? Anthony, dun kasi tayo nagkakaiba minsan ng paniniwala dun sa mga pro-Duterte at hindi, di ba? Ang iniisip ng ibang mga anti-Duterte na ang mga pro-Duterte believe in cold-blooded murder. Hindi po. Naniniwala po kami, especially nung time ni PRRD, that you have to be tough on crime. And naniniwala kami na maraming police, piskal, law enforcers na give up dahil sa sobrang powerful ng mga drug lords. So, sinasabi nga na pagka endangered yung life mo all around the world, pwedeng lumaban. And the language is different. So, I won't go through all of it, di ba? But ibig sabihin, I want to communicate to you, Anthony, yung mga pro-Duterte, hindi sinasabing okay pumatay. At hindi sinasabi porke kriminal ay patayin. Ang sinasabi, pag kriminal ka at papatayin mo yung police can fight back. Ang sinasabi that there are certain types of drugs na talagang nasisira yung ulo mo kaya nagiging part yung violence and everything, di ba? So, mahabang usapan. I'm just Delphine Jimenez, God bless you. Sana nga magkita-kita yung buong tropa. Tama ka naman, Delphine, multitasking. Yun lang kasi pag emotional yung issue, babalik at babalik tayo doon. Tapos minsan kasi
pinuputol-putol din yung sinasabi ng mga tao. Katulad ngayon, pagtatanong kami ni media, pwede ba to o hindi pwede? Pag sumagot kami, maraming oo at maraming hindi, maraming magagalit. But actually, ang tanong kasi pwede. Ang tanong hindi ko ano stand namin. And this, katulad ako, abogado ako eh. So pag tinanong mo, pwede bang motion for dismiss? Ibibigay ko opinion ko. Pag tinanong nyo, pwede bang questionin yung jurisdiction ng court? Ibibigay ko yung opinion ko ayon sa pinag-aralan ko, sa experience ko at sabihin ng staff. Hindi ko sinasabing yun ang dapat naming gawin. Diba? So anyway guys, it's been a good discussion but yun. In the end, dapat matulog tayo mahimbing na maganda relationship sa Panginoon at maganda relationship sa pamilya. At alam niyo namang sa bahay, si Lani, pilit na hinihintay ako bago matulog. Nauna na siya mga an hour and a half ago. So nag-badminton kami pero mas late ako dumating di ba? So Polly, thanks again for that reminder guys. So core values define our personality. So kahit anong galit natin sa iba, kahit anong lakas ng ating paniniwala sa pro and tingnan din natin yung ating heart, no? And Ito kasi mga anti-Duterte, mga ka-reaction. Sandali lang, Attorney Alan. Ito kasi mga anti-Duterte, akala nila na masaya tayo na may mga namamatay, masaya tayo na may nabubuwis ng pumaliyon. Hindi kami masaya na may namamatay na Pilipino, hindi kami masaya. Pero hindi rin kami masaya na nasisira ang buhay ng ating mga kabataan dahil yan sa droga. Nasisira ang ating komunidad dahil dyan sa droga. Ngayon, itong sumisira sa mga komunidad natin, itong mga sumisira sa ating mga kabataan, kapag ba sila inuhuli at nanlaban, mas pipiliin nyo pang mabuhay ang mga yan kaysa sa mga pulis? Tanong lang yan. Di ba? Kaya nga sinabi ng Pangulong Duterte, hayaan nyo sila pag nanlaban sila. Pag namatay sila, hindi bawas. Bawas na ang mga tarantado niya sa karsada na naninira ng komunidad at mga kabataan. Pero, pabor ba tayo na may mamatay? Hindi. Kaya na gaano pa kasama yan. Gaya na kasi sama pa yan ng pinakamasamang tao sa mundo. Hindi tayo pabor na siya ay mamamatay kung wala namang magandang kadahilanan. At kung pwede naman siyang may kulong at mapagbagong buhay, doon tayo pabor. Pero mga kareaksyon, alam naman natin na mga drug pusher, drug lords, tsaka yung mga drug user na nagbebenta na rin, drug pusher na rin. Ang mga yan, most likely may mga baril yan. Ako, mga kriminal nga yan Ang mga baril ba nila? Tanong lang, ang mga baril ba nila ay para sa mga pulis? Para sa mga tao? Hindi. Ang mga baril ng mga yan para sa mga kalaban nilang mga sindikato. Para sa mga durugista na hindi nagbayad. At pag hindi nagbayad yung durugista na yun ay meron din baril, magbabaril na sila. Mga drug addict na nga, iba-iba na yung takbo ng utak ng mga yan. Kaya yan, tamang duda, lagi silang tamang duda, kaya may mga baril ang mga yan. Tapos sasabihin niyo, ay natutuwa mga pro Duterte sa war on drugs, sa crimes against humanity, katarataduan yan. Mga dilawang pag-iisip ng mga animal na yan. Sino nagsabi sa inyo na natutuwa ang Pangulong Duterte na may namamatay ng mga Pilipino? Wala. Pero ang isang pusher, susuplayan niya ng droga yung mga teenager. Ilang teenager ang susuplayan niya ng droga? 50, 100 teenager, binebenta niya ng droga. Yung 100 na yon, pag yun nasira ang utak, dahil nga ano bang ingredients ng droga? Anong ingredients? Tubig ng baterya, asido, yung shabu, di ba? Ngayon mga reaction, gusto mo ba sagipin ang isang daang kabataan sa kagagawa ng isang drug addict ay drug pusher? Pipiliin mong mabuhay ang drug pusher na ito o masira ang buhay ng isang daang pamilya? Dahil pag merong isang addict sa loob ng pamilya, ang pamilya na yan ay sira na. Magulo na yung pamilya na yan. Kaya kayong mga nagmamagaling na natutuwa pa kayo dahil naipakulong ang Pangulong Duterte doon sa daig dahil sa ginawa niya sa ating bayan, nagkakamali kayo. Malaking pagkakamali yan. Dahil kung ang Pangulong Duterte ay patuloy na namuno sa ating bayan, sinisigurado ko sa inyo ang Pilipinas ay magiging Singapore. Totoo po yun.
Gandang Morning. umaga po, Attorney Sal. Thank you for accepting our invitation to join us this morning. Napatawag kami dahil nais ka namin hinga ng reaksyon. Isang resolusyon nga po inihain ni Senator Alan Peter Cayetano sa Senado, no, nananawagan siya sa pamahalang natin na igit po sa International Criminal Court o sa ICC yung pansamantalang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Payagan ito sana na manatili sa ilalim ng house arrest sa Philippine Embassy sa The Hague, Netherlands. And he was citing yung poor state of health of the former president. Nabanggit nga nung kanyang dating may bahay na si Elizabeth Zimmerman na butot balat na daw, no? Talagang malaki Skin daw yung and bones. binawas ng timbang ng ating Pangulo. And also because of his advanced age. Hingan ka namin ng reaction, Attorney Sal. Well, for one, yung pong resolution na yan, yan yung pangalawa. Ewan ko kung alam nyo na Si there Robin was a- yata also filed a resolution. Didn't he? Actually, the first resolution filed by Senator Robin was prematurely made. Kaya... Previous hindi- Congress nga pala. Nung 19th Congress. Saka premature kasi nawala silang session, so break. hindi tinanggap. And I understand, I was sent a copy of the resolution. The original resolution or the first resolution will be filed anytime and co-authored by Senators Bato, Bongo, and Senator Robin. At dun sa, unlike dun sa resolution ni Senator Alan Cayetano, hindi hinihingi yung house arrest. If, kung po pwede, gusto mong basahin ko yung Go title ahead ng po, Attorney resolution. Sal. Ang sabi ng resolution, which was prematurely filed, dahil walang session, but will be filed anytime, today or tomorrow. Ang sabi dito resolution strongly urging the immediate repatriation of former President Rodrigo Roa Duterte to the Philippines to foster reconciliation and national unity, to refocus government efforts to address pressing needs, to assert Philippine sovereignty, and to reaffirm the exclusive right of the Philippines to investigate and prosecute its citizens. Tapos yung prayer nila, if I may read, ang sabi doon sa resolution ng tatlong senador, ang sabi, therefore be it resolved, as it is hereby resolved, that the Senate, Republic of the Philippines, to facilitate reconciliation and national unity, refocus government efforts to address pressing challenges such as poverty alleviation, Resolution. alleviation, infrastructure development, economic recovery, and climate change resilience, assert Philippine sovereignty, and reaffirm the exclusive right of the Philippines to investigate, prosecute, or hold accountable its citizens in accordance with its constitution and legal system, hereby strongly urges the Philippine government to secure the immediate repatriation of former President Rodrigo Roa Duterte and thereafter resume or continue investigation into crimes related to his anti-alleged drug campaigns and prosecute applicable offenses as warranted by the evidence. Resolve further that if full repatriation free from ICC jurisdiction is practicable, the Senate of the Republic of the Philippines hereby strongly urges the Philippine government to secure an ad cautelam basis and without conceding ICC jurisdiction, the interim release of former President Rodrigo Duterte to the Philippines under conditions acceptable to the ICC. If you will